mighty power, your endless love. He spoke the world into existence. In you alone we find our victory. Mighty God, we praise your name forevermore. We'll lift your fame with every breath. We'll shout your praise. Our hearts will burn for all your days. You are the Lion, the Lamb of grace. You conquered death and took our place. By your blood we are redeemed. You are the hope of every dream. Mighty God, we praise your name forevermore. We'll lift your fame with every breath. We'll shout your praise. Our hearts will burn for all your days. Mighty God, we praise your name forevermore. We'll lift your fame with every breath. We'll shout your praise. Our hearts will burn for all your days. You are the Lion, the Lamb of grace. You conquered death and took our place. By your blood we are redeemed. You are the hope of every dream. Mighty God, we praise your name forevermore. We'll lift your fame with every breath. We'll shout your praise. Our hearts will burn for all your days. You are the victor, the risen one. You overcome, the battle is won. Our hands will lift, our voices soar. You are the Savior we adore. Mighty God, we praise your name forevermore. We'll lift your fame with every breath. We'll shout your praise. Our hearts will burn for all your days. Mighty God, we give you praise. Sing me our song for endless days. Forever strong, forever free. Mighty God, our Magandang umaga po sa ating lahat. Bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po ay sumaglit na manalangin. Ama, maraming salamat po sa umaga pong ito. Salamat po sa iyong pagmamahal sa amin, sa iyong biyaya, sa iyong habag, sa pagkakataon na patuloy niyo pong pinagkakaloob po sa amin. Salamat po sa umagang ito. Mangyari po ang iyong pagsama. Tulungan niyo po kami na tunay na maintindihan ang iyong salita na aming pabubulay-bulay ngayong umaga. Yun lamang po at maraming salamat sa iyo po lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat sa iyong dakilang pangalan. Amen. Sa kasalukuyan po, tayo po ngayon ay nasa Judges 10 na po. Ito po ay tungkol sa pagpapakilala sa mga sumunod na naging hukom at pinuno ng Israel at ang mga pagpapahirap ng Amonita sa mga Israelita. Sa unang bahagi po ng chapter ng Judges 10 na pinamagatang Sinatola at Jair ay ipinakilala po ang mga naging ikapito at 8 hukom at pinuno ng Israel. Si Tola po ang pumalit sa pagkamatay ni Abimelech na siya ay anak po ni Pua at apo ni Dodo. 23 taon siyang naging hukom at pinuno at nang mamatay, siya po ay nilibing sa Samir. Si Jair naman ang pumalit sa kanya na taga Gilead at naging hukom at pinuno ng Israel ng 22 taon. 30 ang kanyang anak at may kanya-kanyang asno. At may 3 puting pong lungsod na ang tawag ay mga nayon ni Jair sa Gilead. Sa Kamon naman po siya inilibing nang siya'y namatay.
Sa sunod po na bahagi na pinamagatang, ang mga Israelita'y pinahirapan ng mga Amonita. Sa simula po ay ipinahayag na ang mga Israelita ay gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh. Sila'y sumamba sa mga Baal at mga Astarot, mga Diyos-Diyusan na mga taga-Aram, Sidon, Moab, Amon at Filisteo. Dahil dito, hinayaan ni Yahweh na sila'y masakop ng mga Amonita at Filisteo. Sila'y pinahirapan ng 18 taon sa Gilead. Sinilakay din ng mga Amonita ang mga lipi ni Judah, Benjamin at Ephraim. Sa pagpapatuloy po, dumulog kay Yahweh ang mga Israelita at inamin nila na sila ay nagkasala sapagkat tumalikod sila sa kanilang Diyos at sumamba kay Baal. Sinabi po sa verses 11 to 14, ang sagot sa kanila ni Yahweh, nang kayo'y pahirapan ng mga Ehipsyo, Amoreo, Amonita, Filisteo, Sidonyo, Amalekita, at mga Maonita, humingi kayo ng saklolo sa akin, at iniligtas ko naman kayo. Ngunit, tinalikuran ninyo ako at sumamba kayo sa mga Diyos-Diyusan, kaya hindi ko na kayo muling ililigtas. Sa inyong mga Diyos-Diyusan kayo humingi ng tulong sa panahon ng inyong kagipitan. Sa pagpapatuloy po muli, patuloy na nagpakumbaba ang mga Israelita at inamin nila ang kanilang pagkakamali. Sinabi din po nila na gawin ni Yahweh ang nais niyang gawin, mailigtas lamang sila. Kung kaya mula noon inalis na nila ang mga Diyos-Diyusan at muling naglingkod kay Yahweh. Dahil dito, nahabag si Yahweh sa pagpapahirap sa Israel. Dumating po ang araw na naghanda ang mga Amonita para sa pakikidigma sa mga Israel at nagkampo po sila sa Gilead habang sa Mispa naman ang mga Israel. Nag-usap ang mga taga-Gilead na kung sino ang mangunguna sa pakikidigma nila sa mga Amonita at kanilang magiging bagong pinuno. At dito po nagtatapos ang Judges 10 at ang chapter na ito at sa susunod na chapter ay doon po marahil ipapakilala ang susunod na mamumuno sa Israel. Ang chapter pong ito ay nagtuturo sa atin ng mga paalala sa mga aksyon na ating ginagawa sa pang-araw-araw. Narito po ang ilang pointers na maaari po nating matutunan. Una, ang kasalanan ay nagdudulot ng pagdurusa. Ang Diyos ay makatarungan at talagang hahatulan niya ang kasalanan. Kaya't ang pagsuway ay humahantong sa sakit at pagdurusa. Ito po ay ating makikita sa verses 6 to 9. Pangalawa po, ang pagsisisi ay humahantong sa pagpapatawad. Ang Diyos ay mahabagin, kaya't pinatawad niya ang totoong nagsisisi at nagpapakumbaba. Ito po ay ating makikita at mababasa sa verses 15 to 16. At ang ikatlo po, ang Diyos ay nais ng Diyos ng pusong matapat at nagtitiwala. Nais niyang ipairating o ipaunawa sa tao na walang karapat dapat sundin maliban sa Kanya, sapagkat Siya ay tapat din sa Kanyang mga pangako. Ito po ay makikita po natin sa verses 11 to 14. Amen po at purihin po natin ang Diyos. Tayo po muli ay sumaglit na manalangin. Ama, maraming salamat po sa umaga pong ito. Salamat po sa iyong pagmamahal, sa iyong biyaya, sa iyong habag na kaloob niyo po sa amin. Ama, salamat po sa iyong mensahe na hatid po sa amin sa pamamagitan ng iyong salita. Tunay nga po na ang kasalanan ay walang maihahatid sa aming maganda, bagkus
ito'y maaaring maghatid sa amin ng kapahamakan at pagdurusa. Ama, tulungan niyo rin po kami na lumapit sa iyo at magpakumbaba kung meron man po kami mga kasalanan na patuloy yun pa rin po namin ginagawa, ay tulungan niyo po kami na isuko po to sa inyo at humingi po ng tawad at talikuran po ito. Ama, salamat din po sa paalala na kayo po ay tapat sa iyong mga pangako. Pagkaroon po kami ng tiwala sa iyo na tanging kayo lamang po ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, na dapat naming pagkatiwalaan dahil sa simula kayo po ay tapat na sa iyong mga pangako. Yun lamang po at marami pong salamat. Muli, sa iyo po lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat sa iyong dakilang pangalan. Amen. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat at God bless po sa inyo.